Good morning, church! Today is yet another day we are blessed to offer up our lives to God. So may I request everyone to please stand. Let us pray. Father God in heaven, we praise you, Lord, and we glorify you. We lift up these songs to you, Lord, and may your Holy Spirit work within us. Please fill our hearts with joy as we sing to you. In Jesus' name we pray, amen. Unto the Lamb who sits on the throne, be glory and honor and praise. In Deuteronomy 10, verse 16, verse 17, it says, For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. Let us worship and praise him with grateful hearts, because he is good and his love and mercy endures for us all. Behold in your
for who you are. You are the same God who was faithful to your people and remains faithful to us today. You are our Lord of Lords and Rock of Ages. May these songs be a pleasing offering to you, Lord, and we bring you all the honor, glory, and praises. Please fill our hearts with your Holy Spirit as we meditate on your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning. Gapasalamat gid ako sa Ginoo sining nga aga nga ikatatlo nga Domingo sining nga bulan sang November 2 ang character study naton amo si Enoch, the man who walked with God. Sang nagligad nga Domingo, November 9, it was about the daughter of Zelophehad. Today, we will study about the life of Ebed-Melech, the Good Samaritan of the Old Testament. Si Ebed-Melech, hindi gid popular ini nga ngalan, kag character sa Bible, kag tun-an naton subong nga aga ang iya nga kabuhi. In the New Testament, we know of a certain man, very popular in our Bible, the Good Samaritan. He was unknown. Wala na mention ang iyang ngalan sa bag-o nga katipan, pero nakahibalo kita nga isa siya kahintel. He is a Samaritan. He is not a Jew. And wala na mention ng iyang ngalan. But today, we will study the life of, sino gani? Ebed-Melech. Okay. Wala pa ninyo siguro ni nabatian. Ebed-Melech was the servant of the king during his time. This person is an Ethiopian eunuch. The king that Ebed-Melech served was King Zedekiah. Sinong hari nga ginalagad niya? Si King Zedekiah. So basahon naton kung ano ang ginhimo ni Ebed-Melech sa libro ni Jeremiah chapter 37 verses 7 through 13. I'll be reading from the New King James Version. Now Ebed-Melech, the Ethiopian, one of the eunuch who was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon. When the king was sitting at the gate of Benjamin, Ebed-Melech went out of the king's house and spoke to the king, saying, "My lord, the king, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah, the prophet, whom they have cast into the dungeon, and he is likely to die from hunger in the place where he is, for there is no more bread in the city." Then the king commanded Ebed-Melech the Ethiopian, saying, "Take from here 30 men with you, and lift Jeremiah the prophet out of the dungeon before he dies." So Ebed-Melech took the men with him and went into the house of the king under the treasury and took them their old clothes and old rags and let them down by ropes into the dungeon to Jeremiah. Then Ebed-Melech the Ethiopian said to Jeremiah, "Please put these old clothes and rags under your armpits, under the ropes." And Jeremiah did so. So they pulled Jeremiah up with ropes and lifted him out of the dungeon, and Jeremiah remained in the court of the prison. May the Lord add a blessing upon the reading of His words today. Sino gani ang servant of the king? Si Ebed-Melech. This person is an Ethiopian eunuch. Kag nag-serve siya sa kay King Zedekiah. Ini si King Zedekiah is a weak king. Weak in his decisions. Mahina ining hari. Daw nahadlok siya maghimo sang desisyon. Pero sang panahon sini
ni Ebed-melech ang prophet amo si Jeremiah. Sinong prophet? He is one of the major prophets mentioned in the Bible, and you can read the book called Jeremiah. Ang Ethiopia is one of the parts of Egypt. Siguro nabasa ninyo na sa New Testament, no? Sang ginhambalan, sang balaan nga espiritu si Philip. Si Philip, ginsugo sang Ginoo, pinaagi sa balaan nga espiritu, kag nagsiling ang Holy Spirit, Philip, gwa ikaw, kadto ikaw sa siningadalan, kay may magaagi dira nga chariot, kag may nagasakay dira, and you glue yourself to the chariot and share the gospel to the one riding on the chariot. Abi ninyo, sino ato ang nagasakay sa karwahi? Amo ang Ethiopian eunuch from Ethiopia who was in charge of the treasury of Ethiopia. And the eunuch was reading the book of Isaiah, and he cannot understand what he was reading. So Philip said, kaintindi ka bala sang imo ginabasa? Ring ni Philip, pasensya gid, hindi ko kaintindi ba? Gusto mo explain ko sa imo? Kag ato isa ka taga Ethiopia. Ini naman si Ebed-melech, taga Ethiopia. He was serving the king. He was a eunuch. Ano bala ang meaning sang eunuch? Sa mga China, may eunuch man sila. Sa Japan, may eunuch man sila. Munang ginatawag nga mga Buddhist, no? Kag ini siya, ang mga eunuch nga ginatawag, they were castrated before puberty. Ang rason nga para hindi sila makabata, ginakapon sila. Castrated means ginakapon ni sila para hindi sila makabata. Para i-preserve ang ilang mga high pitch nga mga voices. And some other, they serve as servants and serve as advisors. They are also administrators or guardians. So kataas gali sang responsibilidad sining mga eunuch. Si Ebed-melech was from Ethiopia. Gani, nag-serve siya kay King, sino gani nga king? Zedekiah, pamati, the last king of Judah. Si Zedekiah is the last king of Judah. Sabi ninyo, ang meaning sa ngalan nga Ebed-melech, in Hebrew, he is called the servant of the king. Servant of the king. Sulugoon sang hari. Okay. Sang panahon ni King Zedekiah, gintawag sang Diyos si Prophet Jeremiah. Kaluluoy ni si Prophet Jeremiah ba? Ginatawag siya the weeping prophet. Pirmi lang ni siya nagahibi. Hindi tungod kay maluya siya, apang tungod kabudlay gid sang assignment sang Ginoo sa iya. Pero nangin matutom siya. Abi ninyo, ano ang obra ni Jeremiah? To tell, to remind, to rebuke, to warn that danger is coming. Ikay mo hambalan ka sang Ginoo, Jeremiah, kadtoi ang hari. Hindi lang si King Zedekiah, previous pa nga mga king. Kadtoi ang hari, kagpaandaman mo, nga mag-surrender sila kay King Nebuchadnezzar nga taga Babylon. Kay kung hindi sila mag-surrender, dako gid nga halit ang magaabot sa ila. Pero ang mga Hudiyo, sa panahon, sini nga mga panahon, mga bugalon man, nga masurinder kami. Hindi kami mag-surrender. Nga magpaubos kami. Hindi kami magpaubos. So kay si Haring Zedekiah, maluya sa iyang mga desisyon,
nagpamati siya sa iya mga opisyalis. Kumparar ta subong nga panahon, mahina man, ipapriso man ako, at bangon ko gid. Mahina man ang aton mga leaders, hindi bala? Kag nagsiling pa, nga ginboto nyo ako kay mahina ako. Nawa bala? Look at the situation of our country today. Do pariho gid sang panahon ni Ebed-Melech. Karabi gid ang krisis sa aton nga nasyon subong. Pila sa inyo ang nagapangamuyo sa aton nga nasyon. Mayo diri sa Sultan Kudarat, pirmi lang kita malipayon dira. Puno sang tawo dira. Kakalipay nga kalipay, why sila kahibalo nga ina nga kalipay umalagi lang. Pero ang aton utang from generation to generation because our country is corrupt like the time of Ebed-Melech. Pangamuyo ka mo? Abi mo anong siling? Para hindi ka mo maano, mag-surrender ka mo kay King Nebuchadnezzar sang Babylon. Ay gid sila nagpamati sang warning. Dongol. Amo man kita. Pareho lang sang panahon ni Noah. 120 katuig, ginagwali si Noah. Andam na kamo, preparar kamo, kay mag-abot ang anaw. Ano ang siling sang mga tao? Buang. Ina si Jeremiah, traidor. Nga nagaapin pa siya sa Babylon. Kay Haring Nebuchadnezzar. Panumdumon gid naton sa sini nga aga nga kun ang balaan nga espiritu nagapakighambal sa aton, dapat gid kita magpamati. Walay sapayan nga matandog ang aton mga bugal. Ginatudluan gid kita sang Ginoo sa pagpaubos. Once pride will reign. Bugal. Ano ang siling sang iban? Bugal na lang gani nabilin sa akon. Hindi pa ako magpabugal. May nabasa ako nga libro. Pertig ni kaimol nga pamilya. Pero abi ni mo ano siling nga? Bugal na lang gid. Bisan pigado na. Mapretend pa nga may mantika. Sabyahan niya lang ang kalaha. Nga perti kainit para kuno abi daw nagaprito man siya. Pero wala gali siya sang inog prito. Gapakita nga may manggad, kun hapon, kuno abi ara siya sa beranda, nagainom sang gatas, pero kinudkod gali nga lubi kagata gali ato, hasta nagrolopot sa kahambog. See, sometimes we pretend to be somebody, even if we are nobody. We only became somebody when we received Jesus as our Lord and Savior. Amen? Na, because we are God's child. But still, we have nothing to be proud of. In Christ, we have everything. So, ini nga danger, natabo ini sang 588 to 586 BC before Christ. Si Jeremiah, gintagaan sang instructions sang Ginoo, nga hambali ang hari, nga magsurrender. Instead of listening to the prophet, his officers under Zedekiah advised the king to punish Jeremiah. So he was imprisoned not only once, but many times. But yet Jeremiah obeyed God, even in the midst of persecution. He reminds the king to surrender. But instead, they accused Jeremiah of treason. So, ara sa Jeremiah 38 verse 4, ano ang ginahambal dira? Therefore, the princess said to the king, please let this man be put to death. For thus
He weakens the hands of the men of war who remain in this city, and the hands of all the people, by speaking such words to them. For this man does not seek the welfare of these people, but their harm. Tanawa? Di ka mo magpamati. Siling sang mga opisyalis. Ipapriso na si Jeremiah. Amo man ang mga tagipusoon tano. Kung kaisa nagatig, magwali gani diri ang pulong sang Ginoo, abi mo ikaw ang ginaigo. It is the Holy Spirit that convicts. Tay kung kabati ka karon sang daw mo masakit, hindi ka na magsimba. Ti sino perde. Pangita ka naman sang lain nga simbahan, remember there is no perfect church. When you enter that church, it will become imperfect because of your presence. Hindi ka makadto? Wala. So, nagsiling naman dara sa Jeremiah 38 verse 6. Then they took Jeremiah, a bow. Kaluluoy gid si Jeremiah. Gindakop nila ini, kaginhaboy sa cistern. Ining cistern, ginastoran ini sang tubig. Daw budigas ang tubig sa idalom, pwerte gid ini kadalom. Iya ini nga budigas ang tubig sang bata ni King Sidikaya. So ginhaboy nila dito si Jeremiah, very very deep pit, dalom gid. And gintunto nila to si Jeremiah. Pero wala tubig. Abi ninyo ano ang sulod dito sa dalom sinisang Biblia? Lunang. So nag-us-us si Jeremiah hasta na diri ang lunang, hindi siya makahulag. Kay kuno traidor si Jeremiah. Hindi kuno matud-tuod nga alagad sang Dios. Sang nakabati si Ebed-Melech, diri na kita mabalik kay Ebed-Melech ha. Kay amo ni ang tunanta sa mong aga. Ang nakabati si Ebed-Melech sang ginhimo sining mga opisyalis ni King Sidikaya, maisog siya nga nag-istorya kag nagpalapit kay King Sidikaya, kag nagsiling siya, mahal nga hari, wala ka bala kahibalo nga ang propeta nga amo ang ginpadala sang Dios ginhaboy didto sa madalom gid kaayo nga cistern nga dungeon. Kag para lang nga daw malipatan na lang nga daw simple lang nga nadula siya. Tigutuman siya dito, mahal nga hari. Tanawa, nagsugot man siya sa itong mga opisyalis nga boy, sobong, nagsugot naman siya kay Jeremiah. Tis nga, Jeremiah, kung naluoy ka, dala ikaw sang 30 ka mga tao, kag isave ninyo si Jeremiah dito kay basi tuod mapatay. So, si Ebed-Melech, nagdala sang 30 katawo, nag-agi siya anay sa isa ka lugar, kag nagkuha sang madamo nga mga lapat, pero hindi nga weak ini nga lapat, ha? Kag inhimo niya ini nga rope, inhimo niya ini nga lubid, kag itunton dito kay Jeremiah. Kag nagsiling si Ebed-Melech, Jeremiah, ang lubid ihigot sa imo nga dalom sang imo nga sa imo nga ilok kay butungon ikaw namon pagwabaw ano ayan to kabaho ang lawas ni Jeremiah. Pero amo gid ini ang ginhimo ni Ebed-Melech sakay Prophet Jeremiah. 3 ka puntos ang matun-an naton sa kabuhi ni Ebed-Melech. Number 1, dira siguro. Kindness and courage despite the risk of his life and possession. May kaluoy, kag may kaisog si Ebed-Melech nga luwason ang propeta sang Ginoo. Bisan pa madula ang iyang kabuhi, kag bisan pa madulaan siya sang trabaho.
Nowadays, our country is in great trouble. Will you stand and be brave and declare the truth? O kon, magpasunod-sunod ka man gihapon. Kay nahadlok ikaw sang matabo sa imo. Remember, maabot gid ining persecution sa mga Kristohanon, sa simbahan, ikaw ang simbahan. Magatindog ka bala sa pagkamatarong kag sa kamaturan? Pariho kay Ebed-Melech? Pariho kay Queen Esther? Ano ang siling ni Queen Esther? If I perish, I perish. But I will go in the name of God to save God's people. Will you go and be brave? Will you go and take courage and live a life that is righteous so that you can proclaim Jesus to others? Grabe gid ang nagakalatabo subong. Abi ninyo ang Sudan, isa man ka lugar sa Ethiopia. Lapit man ini sa Egypto. Milyon na ang nagakamatay subong. Labi na gid ang mga Kristohanon gina-persecute, ang mga bata ginapang-rape, ang mga babayi ginapang sulod sa mga kuweba ka ginapang patay. Kay dako ang problema sini nga nasyon subong. Sa akon lang nga pagtan-aw, ang Pilipinas mangindako man nga problema kung ikaw hindi magahinulsol kag magapangamuyo sa aton nga nasyon. You have to pray. We have to pray and repent and stand in the gap of corruption and stealing that is going on in our country today. Number 2. Point, sang kabuhi ni Ebed-Melech. He was a foreigner, yet he stood up to rescue God's chosen man, Jeremiah. Ebed-Melech was a Gentile. He stood up for what is right. Hindi Yahudiyo si Ebed-Melech. Pareho man sa tunggod Samaritan, sa bagong akatipan. Hindi bala nakita sining good Samaritan, taga Samaria siya? Ang isa ka pilason nga tawo dito sa dalan. Nakabasa ka mo sini sa New Testament? Oh, nag-agi ang Levite. Levite is one of the sons of Jacob who was chosen by God to be priest and to be the one to serve in the temple, in the tabernacle. So nag-agi ang Levite. Baw, ginlingling niya lang kaginsiling, ay, hindi ako. Pasi kung may nagapanago, padira ang mga tulisan, kag ako naman ang sakiton. Nag-agi naman ang pari, hinay-hinay. Siguro ginlingling niya pa kung may sulod ang kahita. Pero wala naging mention sa Bible. Ako nang naiyaginimong istorya. Gintanaw niya pa kung ano ang dala. Sang pilason nga tawo kag naglakat man. Isa kahintel nga halin sa Samaria, kontra sa mga Hudiyo. Pagkakita niya sang nagaugayong nga tawo, ginkargan niya sa iya salakyan, ginbutangan niya sang lana ang mga pilas, kagindala niya sa hospital, kag nagsiling siya, bulngan nyo ini, kay pagabalikan ko, kag bayaran ang tanan niya nga balayran diri. Same way with Ebed-Melech. All the Jews, wala gid na luoy kay Jeremiah. Si Ebed-Melech nga isa iya kahintel, isa ka maitom nga foreigner, nagtindog, kagin batak, kagin luwas si Jeremiah sa dungeon
sa cistern nga mala. He stood up for what is right. Third and last point, Ebed-Melech's action demonstrated God's heart for all people, regardless of their background and status. So, muna ang siling dira sa Biblia, whether you are a Gentile or a Greek, a slave or a master, salvation is for everyone, regardless of your background. So Jeremiah 39, conclusion 16 to 18, as a result, ang resulta sang ginhimo ni Ebed-Melech, abi ninyo ano? God promised to spare his life during the Babylonian captivity. God always reward the faithful people that listens and obeys God. Kung kita nagapamati sa Ginoo, nagatuman sang iya kabubuton kag sang iya nga sugo, may reward. Pero bisan duwa ang imudulungan, kung magpabungol-bungol ikaw, kabalo ka na nga sala, himuon mo pa. That is unforgivable. A sin of commission. Hungod nga pagpakasala, hindi gid mapatawad sang Ginoo. Agree ka mo, Pastor Caridad? Ha? Balaan mo na nga sala, imuon mo pa? Hungod? Kamo nga nagasimba diri, kamo nga nakabate, sang wali diri, kaginahimo nyo pa, makaluluoy kagid. Hindi ako iya makaluluoy. Balaan mo nga ang sigarilyo, hindi gid maayo. Sige kapag panigarilyo, muna naakig sila sa akon. Kaya ginadiritso ko. Sa uli, ang imo padulungan, doktor. Ano siling isang doktor? Gapanigarilyo ka? Amo na pamangkot sa akon, Pastor Vince. Sang nagmasakit ako, ma'am, gainom ka sang makahulobog. Ma'am, nagapanigarilyo ka. Daw nahuya ako sang pamangkot ba? Siling ko, Dok, wala gid ako. Maski nakadimdim, sinaginatawag nga serbisa. Siyoktong. Ano pa gid na? Tanduay. Marka. Ambot. Ano pa gid na ang mga ngalan? Siling ko, Dok, wala gid ako katilaw. At nga, alaman ako singa nga, wala pa gani ikaw na injeksyonan sa anesthesia, natulugan ka na. Because, manami gid gali ng anesthesia kung wala ka gid nakainom sinang mga hard drinks. Pero kung pala inom ka gali, hindi gali ina mag talab. Ti bala kamo da kung pagusto na kamo, hindi na ko iya mag-remind sa inyo pa. Ebed-Melech's life highlights the importance of compassion, courage, and faithfulness, even in difficult situations. Di ano natabo kay King Sidikaya? Sugiran ta na kamo kung ano natabo sa iya? Ang bogos niya nga panimalay ginpang patay sang Babylonian captivity. Ang mga babaye sa pamilya niya ginpang patay sang Babylonian soldiers. Si Sidikaya ginlokat ang duwa niya kamata, gindala siya sa Babylon, wala niya nakita kung ano ang katahom sang Babylon, kag didto siya napatay. Now again, I'm going to remind everyone, including myself, God will never leave any sin unpunished. There is always punishment. So, brothers and sisters in the Lord, listen and obey before anything else. Follow the Lord and be humble like Ebed-Melech. Salamat Ginoo sang imo nga pulong. Tudloy kami nga magpaubos. Tudloy kami Ginoo nga magpamati sa imo nga tingog kag pulong.
kag tudloi kami nga mangin matinumanon sa pagsunod sang imo tinutuyo kag kabubuton sa amon kabuhi. Salamat Lord nga gin-reward mo gid si Ebed-Melech. Wala siya mapatay, ikaw nag-upod sa iya, nagpakamaayo sa iya. Kag gin-bless mo gid ang iya nga kabuhi. Tungod sang iya ginhimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.